Umagang-umaga, halos sigawan na ang maririnig mo sa bahay ng pamilya Enriquez. Nag-aaway na naman kasi ang dalawang kambal na panganay ng mag-asawang Bernardo at Yana. Walang araw na hindi ang mga ito nagbabardagulan. Alam mo, mabuti nga di kita naging kamukha. Mukha ka pa namang patatas na dinurog ng tinidor. Bulyaw ni Hana sa kanyang kambal. Aba, hoy, mas okay ng patatas kaysa maging kamukha mo naman ako. Mukha kang problemang hindi ma-solve. Bulyaw na pabalik ni Jana sa dalaga. Napasapot na lamang sa noo ang mag-asawa dahil sa kanilang mga anak. Ipinanganak kasi nila itong unidentical o kambal na hindi magkamukha. Hindi alam ng mag-asawa kung bakit naging aso at pusa ang mga ito nang lumaki na. Dati kasi, parang kambal tuko talaga ang mga ito dahil hindi sila mapaghiwalay kahit nino. Akala nga ng karamihan, lalaki ang dalawa na close ang isa't isa. Hindi nag-aaway at may katahimikan. Ngunit doon sila nagkamali. Hana, Jana, tumigil na kayo ha? Pagbigay ng babala ni Bernardo sa mga anak. Napabuntong hininga naman ang asawa dahil maski silang mga magulang ay parang hindi kayang patigilin sa pag-aaway ang magkambal. Alis na po ako. Hoy Jana, huwag kang sumabay sa akin ha. Ayoko malaman ng mga tao na nakakasalubong natin na kapatid kita. Wala akong kapatid na payaso. Sigaw ni Hana bago umalis ng bahay. Maya-maya pa, bumaba na rin si Jana. Bihis na bihis. Puro make-up ang muka at maraming pulsera sa braso. Magkaibang-magkaiba talaga silang dalawa ni Hana. Si Hana kasi, hindi mahilig sa ganon. Simple lang. Wala siyang arte sa katawan, kaya payaso ang tawag niya kay Jana dahil inihahambing niya ito sa clown na nagpapasaya sa birthday party. O Jana anak, huwag mo na magnobyo ha. Pag-aaral mo nang atupagin. Paalala ni Bernardo sa dalaga. Naku tay, pagganto-ganto lang ako pero mataas ang grado ko Ewan ko na lang kay Hana. Kibit balikat na sagot ng dalaga bago tuluyang umalis. Napailing naman si Yana habang naglilinis sa kusina. Tinignan niya ang asawa na tila may pinapakiusap. Kaya nang matapos siya sa pag-asikaso sa kusina, pinuntahan niya kaagad ang asawa sa sala na nakaupo at parang may iniisip. Hinawakan niya si Bernardo sa balikat bago siya tumabi rito. Mahal, alam mo, masyado nang lumalala ang away ng kambal natin. Panimula ni Yana. Napatingin naman si Bernardo sa asawa. Sinabi mo pa. Maski ako nga hindi nila kinakatakutan Away pa rin sila ng away sa harap ko. Saad ni Bernardo na may pagkadismaya sa tono. Tumahimik saglit si Yana bago ulit siya nagsalita. May naisip kasi siyang paraan upang matigil ang dalawa sa pag-aaway. Dati kasi, daig pa nila ang mga magkapatid sa teleserye sa palabas. Sobrang close nila. Ngunit ngayon, para na silang aso't pusa. Parang nakalimutan nila na magkapatid sila. Pero siguro, kaya nagbago ang pagsasama ng dalawa dahil habang tumatanda, nag-iiba ang pananaw, ugali at gusto sa buhay. Hindi na sila laging pareho ng iniisip, katulad dati noong mga bata pa sila. Ano naman yon? Ipapadala mo si Jana sa probinsya niyo? Tanong ni Bernardo nang marinig ang suwestyo ng babae sa kung paano matigil ang pag-aaway ng kanilang anak. Oo mahal, kasi halos araw-araw na silang nag-aaway. Yung mga kapitbahay natin, nagre-reklamo na dahil tuwing umaga raw sobrang ingay ng dalawa. Isa pa, baka may miss nila ang isa't isa. Oh, di ba?
Mahabang paliwanag ni Yana sa asawa. Napahawak na lamang si Bernardo sa kanyang baba. Teka. Bakit si Jana yung ipapadala mo roon? Paano naman si Hana? Tanong ni Bernardo. Tumahimik ulit saglit si Yana. Dito lang siya sa atin. O kung gusto mo, ipadala natin siya sa Samar. Doon sa kamag-anak mo. Nakangiting sagot ni Yana. Nako, wag na. Si Jana na lang. Total kailangan ding matuto ng batang yan sa buhay probinsya. Masyado na siyang maarte pagdating sa ulam, sa damit, basta, sa lahat-lahat na. Litanya naman ni Bernardo. Saan nga ulit ang probinsya niyo, mahal? Sa Visayas? Dugtong niya. Sa sakop ng Tapaskapis. Doon, probinsya na probinsya talaga ang pamumuhay. Kasi liblib yun eh. Malayo sa kabiasnan. Mas liblib pa nga yun sa probinsya niyo sa Samar eh. Sagot naman ni Yana. Tumango-tango si Bernardo at kaagad na pumayag. Samantala, nang makarating sa paaralan ng dalawa, kaagad silang pumunta sa kani-kanilang classroom. Hindi kasi sila magkapareho ng seksyon dahil ipinakausap ni Hana iyon sa principal na kung maaari, hindi sila magkapareho ng kanyang kakambal ng seksyon. Uy Hana, di ba si Jana yun? Ganda niya no? Bakit ikaw ganyan? Tanong ng isa niyang kaklase na lalaki. Napalingon naman si Hana sa hallway kung saan pinagkakaguluhan ang kagandahan ni Jana. Maya-maya pa, isang gwapong lalaki ang lumapit dito na siyang ikinainis niya. Gusto niya rin kasi yon, ngunit sa kasamang palad, si Jana ang nagustuhan ng lalaki. Makaraan ng ilang oras, break time. Halos walang ganang kumain si Hana dahil sa kanyang nakita. Alam niya namang masama ang magkaroon ng inggit sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya lang mapigilan ang kanyang sarili. Halos lahat kasi ng nasa kanya pakiramdam niya. Kinuha ni Jana. Lahat ng gusto niyang bagay nasa kakambal niya na. Hana oh. Isang boses ang nakapagbalik sa kanya sa realidad. Tinignan ni Hana ang nagbigay ng Diyos sa kanya. Galing iyon kay Jana. Sa'yo na, wala akong gana. Wika ng dalaga bago umalis. Umirap lamang si Hana bago kinuha ang Diyos, tsaka itinapon sa basurahan. Pagkaramdam niya, binigyan siya ng dalaga para ipamukha na tira-tira lamang nito ang kaya niyang kunin. Kinahaponan, pagka-uwi nila, kaagad silang kinausap ng mag-asawa. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Bernardo at Yana. Sinabi kaagad nila ang nais mangyari. Hindi naman natuwa si Jana sa narinig, samantalang si Hana naman ay halos lumundag sa tuwa dahil sa mangyayari. Pati po ang pag-aaral ko doon sa probinsyang iyon? Tanong ni Jana. Oo, nagkausap na kami ng Tia Fe mo. Siya ang pinagkatiwalaan ko na mag-aalaga sa iyo ng maayos. Naiintindihan mo ba? Sige na, mag-ayos ka na ng mga gamit mo roon. Bukas ng umaga ka susunduin. Utos ni Hana. Wala namang nagawang dalaga kundi ang padabog na umakyat sa kanyang silid. Hindi naman maitago-tago ni Hana ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Sa wakas, hindi na kay Jana mapupunta ang lahat ng gusto niyang makuha. Nabigyan na rin siya ng pagkakataon na maranasan lahat ng iyon. Oh, ikaw Hana, ayus-ayusin mo yung pag-aaral mo. Kung ayaw mong ipadala rin kita sa kamag-anak ng papa mo sa Samar. Babala ni Yana sa anak. Halos mangiyak-ngiyak naman si Jana habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit. Hindi niya alam kasi kung ano ang nagawa niya sa kanyang mga magulang para ipadala siya sa probinsya nila sa Capiz
Nag-aaral naman siya ng maayos. Palagi siyang kasama sa may pinakamataas na karangalan sa kanilang paaralan. Hindi niya pa rin mawari kung ano ang kulang sa mga ito. Bakit ka umiiyak dyan? Alam mo, para di ka malungkot, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Litanya ni Hana habang nakaikay sa mga braso at nakasandal sa gilid ng pinto. Hindi na lamang siya pinansin ni Jana. Mag-iingat ka ron ha, balita ko. Marami raw aswang doon. Yari ka. Pang-aasar muli ni Hana. Kinabukasan 7:00 pa lang ng umaga, dumating na ang pinsang lalaki ng kambal. Ito kasi ang magsusundo kay Jana. Isa ito sa mga anak ni Tia Fe nila. Julius, mabuti at nandito ka na. Pasok ka muna. Kumain ka na muna bago kayo umalis. Pag-aaya ni Inayana sa pamangkin. Ay tita, wag na po. Tsaka nagmamadali na po ako. Baka po kasi gabihin kami sa daan. Delikado na po. Sagot lamang ng binata. O siya, sige. Jana anak, halika na. Nandito na ang pinsan mo. Sigaw ni Hana. Nakasimangot namang bumaba si Jana bitbit ang isang maleta. Samantalang ang 3 pa niyang bag na maliliit ay binitbit din ng kanyang ama pababa. Nagpaalam na kaagad si Jana sa kanyang mga magulang bago tuluyang pumasok sa tricycle ng kanyang pinsan. Alis na po kami. Pagpapaalam ni Julius bago pinaandar ang tricycle at kaagad na gumayak. Habang umaandar ang tricycle, hindi mapakali si Jana. Nilingon niya ang kanyang pamilya at kitang-kita niyang malawak ng ngiti ni Hana. Inaamin niya naman noon na masama ang loob niya sa mga ito, lalo na sa kanyang kapatid. Pero hindi pa rin niya maiwasan na mamiss ang mga ito. Ilang oras din ang kanilang gidugol sa biyahe bago sila nakarating sa Tapascapes. Akala ni Jana doon na sa lugar na yun ang bahay ng kamag-anak nila. Ngunit nagkakamali siya. May binabagtas pa sila at halos 1 oras din na naglalakad sila patungo sa isang liblib na baryo na sakop ng Tapascapes. Hindi na kasi nila madala ang tricycle sapagkat lubak-lubak na ang daan at isa pa, hindi rin iyon pagmamay-ari ng kanyang pinsan. Nirentahan ko lang yun Pasyensya na. Wala kaming kakayahan para bumili ng tricycle. Wika ni Julius at binuhat ang isang maleta. Seryoso? So ano, kapag papasok sa school dapat maglalakad ng 1 oras? Dapat pala bumalik na lang ako ng Iloilo. Nagtatakang tanong ni Jana. Tumango-tango lamang si Julius. Nagsimula silang maglakad. Hindi pa sila umabot ng 30 minutos. Kaagad nang napagod si Jana. Sandal kasi ang suot niya. Hindi rin siya makapagpalit dahil nasa pinakailalim ng maleta nakalagay ang kanyang ibang mga sapatos. Kaya naman napatigil na lamang si Jana sa paglalakad at napaulo sa gilid kung saan may kaunting malinis na damo. Doon, halos sabulin niya ang kanyang hininga. Hindi kasi siya sanay sa ganitong pamumuhay. Lalo na't laking syudad talaga ang dalaga. Maya-maya pa, dumaan ang isang kapitbahay ni na Julius. May dala itong kalabaw at balsa na pwedeng sakyan. Kaya naman hindi na nagpatumbik-tumbik pa ang binata. Kaagad niya niyang inaya si Jana na sumakay. Kahit hindi pa marunong at sanay, napilitan na lamang ang dalaga na sumunod sa pinsan. 1 oras ang makalipas, nakarating din sila sa wakas sa kanilang bahay. Sinalubong sila ni Tia Fe na kanina pa nag-aabang sa kanilang pagdating. Sinalubong din si Jana ng kanyang ibang pinsan na noon niya lang nakilala o nakita. Halina kayo, Jana, pumasok ka na. Pag-aaya ni Tia Fe. Tumango naman si Jana bago tuluyang pumasok, bit-bit ang kanyang maleta.
Nag-usap-usap sila, kumustahan, kwentuhan, hanggang sa sumapit ang gabi. Naghapunan sila. Pagkatapos nagpahinga lang saglit at saka natulog na. Ngunit mag-aalas 12 na ng hating gabi. Hindi pa rin makatulog ng maayos si Jana. Umiiyak siya na para bang may kulang. Namamahay pa kasi ang katawan niya. Maski ang kanyang puwet na gustong-gusto nang tumae, pero hindi niya kaya. Nakakainis naman. Pagmamaktol ni Jana habang parolyo-rolyo sa higaan. Hanggang sa napagdesisyonan na lang niyang tumayo muna at lumabas upang mag-antay na dalawin siya ng antok. Nang lumabas siya sa kanyang silid, sakto namang nakasalubong niya rin ang isa niyang pinsan. Lalabas din sana ito upang iihi, ngunit parang inaantok pa ito habang naglalakad. Kaya hindi na lamang niya ito pinansin at dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Paglabas niya, napangiti siya nang sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Nakakita pa siya ng mahabang upuan sa bakuran, kaya doon niya napagdesisyon ng umupo. Nagdala na rin siya ng kumot at maliit na unan upang dito sana mag-intay na dalawin siya ng antok. Habang nakahiga at tumitingala sa madilim na kalangitan, napakunod noo si Jana nang mapansin niya ang isang malaking tila anino ng malaking ibon. Hindi ito ordinaryong laki ng ibon ha. Sobrang laki talaga nito na parang isang tao na. Kinabahan naman ng kaunti si Jana at akmang babalik na sa loob nang mapalingon siya sa labas ng gate ng bakuran. Iha! Isang matandang tumawag sa kanya. Nakasuot ito ng itim na bestida. May mahaba at puting buhok. May belong itim din na nakatakip sa mukha nito. Nagtaka kaagad si Jana dahil sa kakaibang kilos nito, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Dali-dali siyang pumasok ulit sa loob ng bahay at mabilis niyang isinara ang pintuan. Muli pa niyang sinilip sa butas ang matanda. Nandoon pa rin yon, ngunit ang nakakapangilabot sa dalaga. May kasama itong dalawang matangkad na lalaking may kakaibang itsura at anyo. Dahil sa takot ay pumasok na lamang siya at kaagad siyang dumiretso sa kanyang silid. Sa kakaisip kung ano ang nakita niya, hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Kinaumagahan, hikab dito, hikab doon si Jana. Hindi mawari ng kanyang tiyafe kung bakit antok na antok ang kanyang pamangkin. Gayong maaga naman niya itong pinatulog dahil alam niyang pagod ito sa biyahe. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng ginang sa pamangkin. Doon bumalik sa realidad ang dalaga. Oo, opo. Nakangiting sagot ni Jana ng pilit. Tumango-tango naman si Tia Faye at ipinagpatuloy ang pagkain. Samantalang si Jana naman ay halos hindi maigalaw ang kutsara at tinidor. Tia, si Lola ba? Bumisita na rito? Tanong ni Jana. Nagtingin na naman si Julius at Tia Faye. Si Lola ba kamo? Hindi pa naman, Jana. Tsaka malayo sila rito. Baka sa susunod pa na linggo sila dadalaw eh. Tiyak matutuwa yun kapag nakita ka. Sabat ni Julius. Nagsalubong naman ang kilay ng dalaga. Teka, may kakilala kayong matanda? Naputi ang buhok? Tanong ulit ni Jana. Wala. Bakit naman anak? May nakita ka bang matanda kagabi? O may tumawag ba sa'yo? Sabat ni Tia Faye. Tumahimik ang pagkainan dahil sa narinig ng ginang. Maski si Jana nagulat sa sinabi nito. Hindi niya akalain na mahuhulaan ng kanyang tiya ang nangyari sa kanya kagabi.
Wala po, tiya. Nagtatanong lang po. Sagot ni Jana at dali-daling nagsandok ng makakain na medyo kinakabahan. Nako, Jana anak. Kapag may kumakausap o nagtanong sa iyo na matandang nakaitim o nakabelong itim, huwag mong papansinin. Naiintindihan mo ba? Delikado yon. Hindi siya ordinaryong matanda anak. Kaya mag-iingat ka tuwing gabi na uuwi ka galing sa school ha. Ikaw naman Julius, palagi mong susunduin tong pinsan mo sa paaralan. 3 buwan ka lang naman dito nak. Okay lang ba? Mahabang paalala ni Tia Faye sa pamangkin. Pagkatapos kumain, si Jana naman ang inutusan ng ginang na maghugas. Hindi naman nagreklamo ang dalaga sapagkat alam niyang nakikitara lamang siya rito. Medyo nalungkot pa nga siya dahil hindi niya ito naranasan sa kanyang mga magulang. Uy, may tumawag sa iyong matanda no? Tanong ni Julius habang binabanlawan ang hinuhugasan ni Jana. Napakunot noon naman ang dalaga at napagdesisyon ng hindi na lang sumagot upang hindi malaman ng kanyang pinsan. Nakita ko yun kagabi Iihi sana ako. Baliw ka kasi. Bakit doon mo pa naisipan tumambay tapos hating gabi pa? Natatawang saad ng binata. Kasi akala ko hindi delikado. Probinsya to, di ba? Walang mga adik, walang masasamang tao. Kaya kampante ako na walang gagalaw sa akin doon. Sagot ni Jana. Natawa naman ng bahagya ang binata. Naku, hindi adik ang kinatatakutan dito, Jana. Kundi, mga aswang. Pabulong na wika ni Julius na siyang nakapagpatigil sa ginagawa ng dalaga. Hindi ko na itatago dahil pinsan din naman kita. 3 buwan ka lang rito, di ba? Ganito. Dito kasi sa amin, bawal nang lumabas ang lahat pagsapit ng 10:00 ng gabi. Kasi marami nang namatay at nawala rito. Iisa lang ang rason. Dahil lumalabas sila ng gabi o di kaya ay ginagabi masyado. Karamihan, mga lasenggo na nakikipag-inuman. May mga kampo ng kadiliman kasi rito na gumagala sa amin. Tinatawag silang mga mangtas. Hindi lang mga taga rito ang kanilang binibiktima, kundi ang mga baguhan rin na katulad mo na walang alam. Mahabang paliwanag ni Julius. Hindi naman nakagalaw ulit si Jana dahil sa ikwento ng pinsan. Yung matanda na kumausap sa'yo kagabi, yun. Siya yun ang tinutukoy ni Mama na wag dapat pansinin. Siya ang nangunguha ng mga baguhan na gagawin nilang kalahi nila. Pinansin mo ba? Tanong ni Julius. Napatingin naman si Jana sa binata. Hindi. Pero tinatawag niya ako. Lumingon ako noon. Nauutal na sagot ni Jana. Napakagat sa ibabang labi ang binata na para bang may pag-aalala. Patay ka. Kahit na. Dapat nagpanggap ka pa rin hindi mo siya naririnig eh. Saad ni Julius at napakamot sa kanyang ulo. Sa kabilang banda, hindi naman mapakaili si Hana sa kakaayos ng kanyang silid. Pagkaramdam niya, may kulang. Kaya dali-dali siyang tumungo sa kwarto ni Jana. Katulad ng kanyang inaasahan, mas malinis at mas maayos ito kumpara sa kanya. Habang naghahanap siya ng kanyang magagamit sa dekorasyon para sa kanyang kwarto, napatigil siya nang may makapa ang kanyang mga kamay ng isang maliit na box ng karton. Dali-dali niyang kinuha ito at tinanggalan ng alikabok. Nagsalubong naman ang kilay niya dahil hindi niya aakalain. Mahilig pala ang kambal niya na magtabi ng makalumang gamit. Habang hinahanap niya ang bukasan, sakto naman ang pagpasok ng inayana niya sa silid ng anak. Doon na abutan niya si Hana. Kaagad na tumayo ang dalaga
at ipinakita sa ina ang kanyang nadiskubre. Ma, ano to? Tanong ni Hana sa ina. Napakunot noo si Hana at nilapitan ng anak bago kinuha ang maliit na karton. Inalog-alog niya ito at tila papel lamang ang laman. Kaya binalik niya muli kay Hana. Ay nako, ibalik mo yan. Bata ka talaga. Sa kapatid mo yan. Baka niregalo yan ng kaibigan niya. Paalala ni Hana bago tuluyang umalis ng silid ni Jana. Nang mapagtanto ng dalaga na nakaalis na ang ina, kaagad niyang binalik ang lahat ng gamit na kanyang nakalkal, maliban sa makalumang kahon. Pagkatapos niya iyong gawin, kaagad siyang tumungo sa kanyang kwarto at isinarado ang pintuan. Paakmang bubuksan na niya ito nang bigla siyang tawagin ang kanyang ina sa baba. Inilapag niya muna sa kanyang bedside table ang kahon bago siya lumabas upang kumain. Habang kumakain, hindi naiwasan ni Hana na mamiss ang kanyang pakikipagbardagulan niya sa kanyang kapatid. Ma, pa, 3 buwan ba talaga si Jana doon? Tanong ni Hana. Oo, para naman matuto. Sagot ni Bernardo. Pwede ba siyang dalawin doon? May balak po sana akong dumalaw sa kanya. Dadalhan ko siya ng paborito niyang inumin. Paliwanag ni Hana. Nagkatingin na naman ang mag-asawa sa biglang pagbabago ng kilos ng kanilang anak. Naggibit-balikat na lamang si Hana at tumungo sa kusina. Samantalang si Bernardo naman ay nag-isip-isip bago sumagot sa anak. Pwede anak, pero tsaka na. Gusto ko pang makita kung paano kayo bumalik sa dati. Sagot ng ama. Balik naman tayo kay Jana. Tapos nang maghugas ang dalaga, kaagad siyang lumabas. Bukas pa kasi ang simula ng klase. Araw ng Lunes kaya lahat ng pinsan niya ay walang pasok. Nanood lamang siya ng laro ng mga ito. Habang masaya niyang pinapanood ang mga ito, lumabas ang isa nilang pinsan. Inutusan siyang mag-igib sa malapit na ilog sa kanilang bahay. Wala ba ritong puso, garipo o balon? Bakit sa ilog pa? Tanong ng dalaga habang hawak-hawak ang 2 balde. Wala, hindi to syudad katulad ng sa inyo, kaya tumigil ka. Mag-iigib ka na ron, bago pa dumating si Tiafe. Bulyaw ng isang babae na pinsan niya. Kaagad naman siyang tumango-tango at napilitang tumungo sa ilog. Habang naglalakad siya, hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, tila may sumusunod sa kanya. Palingon-lingon na rin siya sa kanyang likuran para lang mahuli ang nagmamay-ari ng kakaibang presensya. Ngunit nang humarap muli siya sa tamang daanan, napaatras si Jana. Nang tumambad sa kanya, ang matandang nakita niya kagabi. Iha! Pabulong na tawag ng matanda. Dali-daling sumigaw si Jana at kaagad na tumakbo sa masukal na kagubatan dahil sa takot. Habang tumatakbo siya at tinatahak ang masikip na daan, umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang boses ng matanda. At sa kung paano siya nito tawagin. Halos mangiyak-ngiyak na si Jana, ngunit hindi niya pa rin kayang tumigil sa pagtakbo. Pakiramdam niya, sumusunod lang ang matanda at susulpot na naman ng wala sa oras. Samantala, napahawak naman sa dibdib si Hana habang paakyat sa kanyang silid. Pakiramdam niya, may kung anong nangyayari sa kanyang kapatid nang hindi alam ng kanyang mga magulang. Dali-dali siyang pumunta sa kusina kung nasaan ang kanyang ina at sinabi ang tungkol sa kanyang naramdaman. Nako, tigil-tigilan mo kung bata ka ha. Tanging sagot ng ginang.
Sumapit ang kinagabihan, hindi pa rin mapakali si Hana. Hindi siya makatulog at pabalik-balik siya sa silid ni Jana. Parang may kakaiba kasing tinitibok ang puso niya. Parang kinakabahan na ewan. Napatigil lamang siya nang makita niya ang kahon. May kung anong nag-uutos sa kanya at kaagad niya itong nilapitan. Hindi siya nagdalawang isip na buksan at doon, nakita niya ang 3 papel at isang litrato na hindi niya kilalang mga tao. Laking pagtataka niya, bagkus hindi niya matandaan kung kailan ito itinago ng kanyang kambal. Umiling lamang siya at dali-daling binuksan ang isang sulat. Apo ko, Jana, wag na wag kang babalik sa ating probinsya. Sana mabasa mo to nang nasa tamang edad ka na upang maintindihan mo ang lahat. Ang pamilya natin, sila ang magpapahamak sa iyo. Bata ka pa lang, nais ka nang ialay ng Tia Faye mo sa kultong sinasalihan niya. Maawa ka, huwag ka nang bumalik doon. Hindi ordinaryong kulto lamang ang kanyang nabibilangan. Ito ay kulto ng mga aswang sa kapis. Nambibiktima sila ng mga inosente upang yang gawin at sila'y magparami. Ikaw ang isa sa bibiktimahin nila kapag bumalik ka pa roon. Nakikita nila na malakas ang iyong pangangatawan. Hindi makapaniwala si Hana sa kanyang nabasa. Dali-dali siyang bumaba at tumungo sa kanyang mga magulang. Sakto namang nasa sala ang mga ito at tila may pinag-uusapan. Sinabi kaagad ni Hana ang kanyang nabasa. Kaagad namang kinuha ni Bernardo ang sulat na tinutukoy ng anak at kaagad rin itong binasa. Sa kabilang banda naman, umiiyak na si Jana habang hinahanap ang daan papalabas ng kagubatan. Madilim na rin kasi at tanging ilaw na lamang ng buwan ang kanyang tanglaw. Habang tinatahak ang madilim at masikip na daan, isang alulong ang nakapagpatigil sa dalaga. Kinabahan siya dahil hindi iyon normal na alulong ng isang aso o hayop lamang. Mas lalo na lamang niyang binilisan ang paglalakad. Ngunit nang nasa kalagitnaan siya, napatigil ang dalaga nang makitang may figura ng halimaw ang nasa dulo ng daan na tinatahak niya. Hindi siya makagalaw ng mga oras na yon. Tanging pagtakip lamang ng bibig ang kanyang nagawa. Ngunit maski ganon, hindi pa rin ito nakaiwas sa aswang. Unti-unting lumingon ang nilalang at nang makita siya, kaagad siyang hinabol nito. Mabilis namang nakagalaw si Jana at dali-daling tumakbo. Ngunit hindi niya mapantayan ang lakas ng nilalang. Madali lang siya nitong nahabol. Hindi na nga nakasigaw ang dalagita dahil kaagad siyang binuhat ng nilalang sa ere. Nawala naman ng malay si Jana dahil sa takot na kanyang naramdaman. Nang mabasa naman ni Bernardo at Yana ang sulat ng kanyang namayapang ina, dali-dali silang umalis at tumungo sa kapis nang wala sa oras. Sising-sisi si Yana sa kanyang sarili dahil huli na niyang nalaman nang ipakita ni Hana ang sulat na nakita niya sa kahon. Tiyak inilagay iyon ni nanay sa maleta ni Jana nung umalis tayo roon sa kapis nang maliit pa sila. Saad ni Hana. Huwag kayong mangamba. May tiwala ako sa may kapal. Sana hindi niya pababayaan ang anak natin. Wika ni Bernardo habang nagmamaneho. Hindi naman mapakali sa likod ng sasakyan si Hana. Gustong-gusto na niyang liparin mapuntahan lang ang kanyang kambal. Inaamin niya rin na nagsisisi siya sa lahat ng nasabi niya sa kanyang kapatid bago ito sinundo.
Ayaw niyang yun ang huling marinig ni Jana kung may mangyayari man naritong masama. Makalipas ang 5 oras, nakarating na rin sila sa wakas. Kahit lubak-lubak ang daanan at nagganda sira-sira na ang sasakyan na minamaneho ni Bernardo, hindi pa rin sila sumuko na mapuntahan ang bahay ni Faye. Naramdaman naman ng ginang ang pagdating ng tatlo. Kaya naman dali-dali siyang lumabas at sinalubong ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, isang malakas na sampal mula kay Yana ang sumalubong sa kanya. Ano bang problema mo? Nagulat na tanong ni Faye sa kanyang kapatid. Ang kapal ng mukha mo. Nasaan ang anak ko? Jana! Jana! Anak! Lumabas ka riyan. Umuwi na tayo. Galit na wika ni Yana. Ano ba, Yana? Ano bang problema mo? Natutulog na ang mga bata. Sigaw ulit ni Faye. Ate, kapatid kita. Ano bang pumasok sa utak mo para gawin yun sa anak ko? Nasaan si Jana? Ilabas mo siya. Pinagkatiwalaan pa man din kita. Mangyak-ngiyak na sigaw ni Yana. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko mawari ang ibig mong sabihin. Pangangatwira ni Aling Faye. Kaagad namang sinampal ni Yana ang sulat ng kanilang ina kay Faye. Dali-dali namang tinignan ng ginang ang nakasulat. Doon lamang niya naintindihan ang lahat. Ngunit bagkos man laban o kabahan, nagawa pa ni Faye na tumawa at umahalakhak na parang isang baliw. Ate, Bernardo, ano ba kayo? Yun ang nakatadhana kay Jana. Tsaka, wala na siya rito. Ayun, kinuha na siya. Huli na kayo. Tila nababaliw na wika ni Faye at humahalakhak pa. Napasigaw naman sa galit si Yana at sinugod ang kapatid ng sabunot at sampal. Lahat ng batang pinsan ay umiiyak na, maski si Hana. Hindi na rin kayang umawat sa kanyang ina, kaya dali-dali na lang inawat ni Bernardo ang asawa. Lumabas naman kaagad si Julius at siya ring umawat kay Yana. Tama na po, tama na. Sigaw ni Julius. Yana, asawa ko. Halika na, tama na yan. Wala tayong mapapalaryan. Wika ni Bernardo. Nang maawat na si Yana, kaagad tinanong ng babae si Julius kung saan matatagpuan ang kuta ng kulto ng mga aswang. Hindi pa siya naaamin ng binata, ngunit dahil sa pananakot ni Bernardo, kaagad niya ring sinabi kung saan maaaring matagpuan si Jana. Sa gubat po, sa gitna nun. Sa may malapit na ilog, doon niyo po matatagpuan. May mga kubo doon. Wika ng binata. Dali-dali namang bumalik sa sasakyan si Yana at kinuha ang 2 baril. Matapang nilang sinugod ang kagubatan. Walang proteksyon na dala kundi baril lamang at ang kanilang mga sarili. Samantala, nagising naman si Jana sa isang di pamilyar na lugar. Nakatali siya at nakalapag sa lupa na pinapalibutan ng mga maduming damo. Ilang beses siyang sumigaw ng saklolo, ngunit wala na isa sa kanya ang nakakarinig. Oo, maya-maya, kayang gawin na rin natin yan. Sakto. Kapag mangyari yon, magkakaroon ako ng asawa at makakasama sa buhay. Wika ng isang bantay sa labas ng kulungan ni Jana. Napapikit naman ang dalaga dahil sa kanyang narinig. Pagkaramdam niya, hindi na siya sisikatan ng araw dito. Kaya naman gumawa siya ng paraan. Dahan-dahan niyang inabot ang gamit ng kanyang bibig, ang isang basag na maliit na bote. Inilapit niya ito sa kanya bago siya umikot upang mahawakan niya ang basag na bote. Ito ang gamit niya sa pagputol ng tali na nakalagay sa kanyang kamay. Hindi naman siya binigo ng kanyang paraan. Mabilis niyang naputol ang tali
bago makapasok ang bantay na may dalang pagkain. Nagtago ang dalaga sa likod ng pintuan. Hawak-hawak ang maliit na basag na bote. Inabangan niya ang pagpasok ng aswang at kaagad niyang sinunggaban ng saksak. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumakbo papalabas. Lahat ng aswang na nagpapanggap na tao sa labas ng kulungan ay nagulat. Subalit hindi na ito pinansin ni Jana. Mabilis siyang tumakbo ng tumakbo hanggang sa makalayo sa kuta ng mga aswang. Kahit hingal na hingal, nagpatuloy pa rin sa pagtakbo ang dalaga. Naririnig niya rin ang alulong ng mga aswang at mga pagaspas ng nilalang sa ere. Ramdam niyang nasusundan siya ng mga ito, kaya dali-daling naghanap ang dalaga ng kanyang mapagtaguan. At doon saglit na nagpahinga. Sa kanyang pagpahinga, pilit pinapakalma ni Jana ang sarili. Nanginginig man ang kanyang mga kamay habang nakasandal sa puno. Akala niya ay nakaligtas na siya. Ngunit biglang tumahimik ang paligid. Narinig niya ang pamilyar na sigaw at tinatawag ang kanyang pangalan. Mama! Sigaw din ni Jana, ngunit akmang tatayo na siya nang dalawang mga kamay ang humawak sa kanyang katawan. Pinipigilan siya nitong tumayo. Sumigaw na lamang ng malakas ang dalaga upang marinig ng kanyang mga magulang at matunton kung nasan siya. Akala mo, makakatakas ka sa amin? Saad ng aswang. Ito ang matandang nakita niya kagabi at ang matandang nakasalubong niya nung mag-iigib sana siya. Malakas na tiniklop ni Jana ang kanyang bibig upang hindi ipasok ng matanda ang itim na perlas sa kanyang bunganga. Dahil kapag nakain niya iyon, magiging isa na rin siya sa mga ito. Ngunit hindi ganon kahina ang matanda. Hinawakan niya ang ulo ng dalaga at pilit na binubuka ang bibig nito. Hindi naman makapanlaban si Jana dahil nakagapos ang kanyang katawan sa kamay ng isa pang aswang, at nung akmang bibigay na ang kanyang bibig, ng isang putok na baril ang kanyang narinig. Natumba naman kaagad ang aswang at doon tumambad sa kanya ang figura ni Hana. Dali-dali naman siyang pinakawala ng isang aswang, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras para tumakbo papalapit kay Hana. Nagyakapan ng dalawang magkapatid at akmang aatake na sila ng iba pang aswang nang biglang sumulpot ang kanilang mga magulang. May dala ang mga ito na sulo o yung kahoy na may tela at apoy. Tinakot nila ang mga nilalang. Kaagad namang umatras sa mga aswang at nagsitakbuhan papalayo. Doon nakakuha ng pagkakataon ang pamilya. Mabilis silang tumakbo at lumabas ng kagubatan. Bago sila makalabas, itinapon ni Yana ang sulo sa gubat at doon, mabilis na kumalat ang apoy. Mag-aalising ko na ng madaling araw nang nakabalik sila sa bahay ni Faye. Wala na silang naabutan doon, kundi ang bangkay ng babae. Nagbigti ito sa harapan ng kanyang mga pamangkin at ni Julius. Hindi naman mapigilan ni Yana na maiyak. Samantalang si Bernardo naman ay tumawag na ng barangay at rescuer para sa katawan ng babae. Makalipas ang ilang buwan, natapos na rin ang pasukan. Masayang nakapagtapos ng may karangalan ang kambal. Unti-unti na rin silang nagbago at naging maayos ang pagkikitungo sa isa't isa na siyang ikinatuwa ng mag-asawa. Mama, Papa. Sabay na tawag ni Jana at Hana nang makababa sila ng stage. Ang galing-galing niyo mga anak. Nakangiting pagbori ni Yana sa mga ito. Tama ang inyong mama. At dahil dyan, inilabas ni Bernardo ang isang tiket at pasaporte na siyang ikinagulat ng dalawa.
Pupunta tayo ng ibang bansa? Tanong ni Jana. Masaya namang tumango ang mag-asawa at doon lumundag sa tuwa ang kambal. Sa isang pamilya, normal ang hindi pagkakaintindihan, lalo na sa magkapatid na magkasama araw-araw. Madalas, ang maliliit na away ay nagiging malaking tampuhan dahil sa pride at kakulangan sa pangunawa. Pero minsan, kailangan pa ng isang mabigat na pangyayari bago natin ma-realize kung gaano kahalaga ang isa't isa. Jana, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko noon ha. Paghingi ng tawad ni Hana. Ngumiti naman si Jana at niyakap ang kambal. Patawad din sa lahat ng nasabi ko sa'yo. Mahal na mahal kaya kita ano. Saad din ni Jana. Napangiti naman ng mag-asawa sa kanilang nakikita ngayon. Simula noong may nangyari sa isa sa kambal, doon na rin nila naunawaan na hindi habang buhay may oras para magalit. Sa dalawang bata naman, ang dating sigawan ay napalitan ng pag-aalala at ang tampuhan ay naging pagmamahal at pag-aaruga. Doon nila nakita na mas mahalaga ang samahan kaysa sa panalo sa argumento. Huwag hintayin na may mawala o masaktan bago ipakita ang halaga ng pamilya. Sa huli, ang pagmamahal at pag-unawa ang tunay na nagpapatibay sa samahan. Wakas. Shoutout muna tayo. O yun, tapos na rin ang kwento. Shoutout na tayo muna ha, mabilisan lang. Shoutout kay Lorilyn Romero ng Saudi. Shoutout din kay Ma'am Pamela Escote. Shoutout kay Melanie Tamba ng Hong Kong. At origin daw siya ng Mulo, Iloilo. Shoutout din kay Arlene Leyes. Shoutout kay Maria Flor Blanaki from Cebu. Yan pa. Shoutout kay Magdalena Igiko from Iloilo. Shoutout din kay Jackie Hapa ng Sweden. Layo na. Shoutout kay Michelle Sarmiento ng Riyadh, Saudi. Ingat ka dyan, ma'am. Shoutout kay Magdalena Carbahusas ng Kuwait. Grabe lalayo nito. Shoutout kay Jimmy Celes. At shoutout din kay Jeter Martorillas from Croatia, Maharska. Anong lugar yun? Then shoutout kay Ging Samilan ng Kuwait ulit. Shoutout kay Rose Binwag ng Uman. Halos taga-ibang bansa to. Shoutout kay Ma'am Limen 84. At shoutout kay Malhin Kasiban. Malhin Kasiban ba? Tama ba? Shoutout din kay Pinpin Kalapi ng La Paz, Leyte na nasa Saudi. Shoutout din kay Jeneline Mangulabnan na palaging nakikinig sa atin at walang palya. Napapansin ko yan. Shoutout na din kay Ma'am Ann Purple na palaging nakikinig din sa atin. Shoutout din kay Justin Bindol. Shoutout kay Marisa Kapitli. Shoutout din kay Amliv ng Aklan. Tapos nasa siya, California. Shoutout kay Mary Grace Perocho ng Saudi. Shoutout kay Janet Kalika o Janet De Torres ng Dubai. Shoutout kay Maris Channel ng Europe. Lalayo na. Shoutout kay Spicy Al-Kubaisi ng Qatar.
Dito pala. Yung totoong pangalan niya. Shout out Joanna Bilo. Bilyo o Belo? Shout out kay Jel Matio ng Damam, Saudi Arabia. Dami. Shout out kay Rodilio Monti. Kailan pa ito matatapos? Langot lang. Kailan pa ito matatapos? Dami kong binasa. Wala na. Yun lang po at maraming salamat. Ay, may last pa pala. Shout out kay Winnie Pais. Ito palagi din itong nakikinig sa akin ng Surigao del Sur. Yun lang po, hanggang sa muli. Mag-iingat kayo palagi at huwag kalimutan magpandesal. Yun lang.